Sa iba pang balita, niinig ng malakas na lindol ang lalawigan ng Quezon na naramdaman hanggang sa Metro Manila kaninang tanghali. Kaugnay niyan, makakausap po natin si FIVOLS Director Teresito Toto Bacolcol. Magandang gabi, sir. Yes, sir. Good evening din po sa inyo. Okay, sir, may mga naitala po bang aftershocks matapos yung lindol kaninang tanghali? Yes, as of 5 p.m. kanina, nakapagtala po tayo ng 22 aftershocks. And out of the 22 aftershocks, isa lamang yung naramdaman ng mga tao. So yung magnitude range would be from magnitude 1.3 to 3.6. Okay, ako po yung taga Rizal kanina, no? At naramdaman ko rin po yung malakas na lindol na yon. Ano-ano po ba yung mga lugar na nakaramdam nito? Okay, so yung pinakamataas na intensity na naramdaman kanina is intensity 5 and it was felt in General Nakar, Quezon. Intensity 4 naman sa may Infanta and Real, Quezon. Intensity 4 din sa may Bulacan, particularly sa Doña Remedios Trinidad. Intensity 4 din sa may Tanay Rizal, sa Makati City, sa Mandaluyong, sa Manila, and sa Marikina. Pati na rin sa Cavite, sa may Bacoor, and sa may San Pedro, Laguna. Intensity 4 yung mga nabanggit ko kanina. Well, Director, ilang oras pa lamang po yung nakakalipas, no? Pero maaga pa. Pero may mga naiulat na po ba sa inyo na mga nasirang mga establishmento? Hindi tayo nag-expect ng damages dito kasi for one, nasa magnitude 4.6 lamang. And yung lalim niya ay 11 kilometers. So we are not expecting damage, and as of the moment, wala rin po na-report sa akin na may mga damages. Yung damages would start sa intensity 6, and yung kanina, ang maximum natin is intensity 5 lamang. Okay. Sir, sinabi niyo po 11 kilometers. Ito po ba'y kinukonsidera bilang mababaw o malalim? This is still considered as a shallow earthquake. This is still part of the seismogenic zone. And again, that's the reason why it was felt in a wider area kasi medyo mababaw yung lindol natin. Okay, posible po ba, sir, na kasing lakas o mas malakas pa yung inaasahang aftershocks? Aftershocks are normally 1 degree lower than the main shock. So if it's 4.6, we would expect aftershocks around 3.6 or around that value. So kung mas malakas pa doon, ay hindi na po yun yung aftershock. We can call it the main shock. And kaninang 4.6, that would be the foreshock. But again, normally, well, by definition, aftershocks are 1 degree lower than the main shock. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. FIVOLS Director Teresito Bacolcol.